Hello, hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mihi, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Ayan, deliveries for today mga kasari. Paalala mga kasari, kapag tayo po'y tumatanggap ng mga deliveries is i-double check po natin ang mga presyo. Kasi malamang sa alamang, may mga pagbabago na po sa mga presyo ngayong araw na to. Kaya i-double check po natin mabuti yung mga presyo, yung mga alam natin na dati ng presyo is please paki-double check po ngayong araw na to yung mga pinagbibili po natin ngayon kasi mga nagtaasa na po ang bilihin. At hindi rin po kasi steady yung mga presyo mga kasari. Kaya kailangan po natin i-double check every time po na bibili po tayo. May time na bumababa, mayroon din pong ilan na tumataas. No? Kaya i-double check po natin lagi yung resibo ng mga items. Katulad na lang po nitong Fresquito na gin na 350 ml. Ayan. Dito po kasi sa bayan namin is 1,500 na po ang isang box, no? Ang dating presyo po nito is 1,428, no? Ang laki po ng tinaas. Then dito 1,500 at yung iba po is 1,550. And then chinek ko po sa grocery. Ayan, no? Nakita ko po yung presyo nila is 1,436 pa lang yung presyo nila. Kaya napa-order po ako nang wala sa oras. Kahit may mga stock pa po ako nito, order na po ako sa grocery kasi alam ko magbabago pa po ulit ang presyo nito. At after po ma-deliver sa akin itong 4 na box na gin na Fresquito 350 ml is chinek ko po muli ang grocery. Ayan na nga, tumaas na nga. 1,519 na po ang isang box ng Ginebra San Miguel na 350 ml Fresquito po. Isang box po yun mga kasari, no? So mas nakasave pa rin po ako. Buti na lang nakita ko na habang mababa pa yung presyo sa grocery is nakapag-order pa po ako ng 4 boxes. Kung mas marami po tayong pampuhunan, no? Sayang, baka 10 box. Wow, sana all. Kaso yun lamang po yung nakayanan ng budget. Pero okay na rin, at least nakakuha pa rin tayo ng mas mababang presyo. So yan mga kasari, kaya po pala nakabukas na yung mga iba pang box ng Fresquito gin, no? Kasi chinek ko po ang bawat box kung kompleto po yung laman. Although nakasold po yung box na to nung dumating dito sa sari-sari store ko, pero ayan, naninigurado lang tayo at dino-double check ko po talaga kung kompleto yung quantity. And retail ko naman po itong binibenta, hindi naman po per box, kaya kailangan po nating buksan at i-double check yung quantity sa loob. Pangalawa po yan na kailangan nating tandaan mga kasari kapag tayo po'y nagre-receive ng mga deliveries. Check ang quantity sa resibo at sa totoong buhay. Kailangan tugmang-tugma. At ito pa po yung iba kong mga deliveries mga kasari. So ayan, mamaya check po natin yan. Ayan, ang rules po kasi dito sa grocery mga kasari, kapag meron tayong mga issue na i-report sa kanila about sa deliveries, kailangan sa loob ng 24 hours is mai-report na po agad sa kanila kapag worth 15,000 pesos po pababa yung order sa kanila. And then kapag 15,000 and above na po, within 72 hours is kailangan na po mai-report kung ano man po yung issue sa mga items. Kung ito ba'y expired, butas, sira, or about sa mga maling quantity, ganyan. So, kailangan ma-report na po within 24 hours or 72 hours kapag 15,000 pataas. Kapag lumagpas na po sa 72 hours or sa 24 hours kapag 15,000 pababa is hindi na po nila tinatanggap ang any report kapag may issue po. No, kapag late na natin nakita ay kulang pala ng ganito, ay butas pala to, ay expired na pala ito, at lumagpas ng 24 hours, no? Kung ang order lang naman natin is 5,000, no? Hindi na po nila tatanggapin yan. So kailangan i-report po agad sa kanila. So okay ba yun? Malino ba yun mga kasari? So yan, yung pangatlo po na kailangan natin gawin na kapag tayo po tumatanggap ng mga deliveries is yung quality. No, i-check po natin yung quality ng ating mga paninda. Kung ito po ba'y sira, butas, or expired. So yan, check na po natin agad yan para mapalitan na po agad at hindi na po maiabot sa ating mga customer at hindi po masira yung tiwala ng ating mga customers sa ating sari-sari store. Okay? So yan mga kasari, yung mga kailangan po natin gawin or isaalang-alang na kapag tayo po tumatanggap ng mga deliveries is una, check na po natin agad yung presyo. So check po natin yung presyo para
hindi rin po tayo malugi. Mapalitan po natin yung mga presyo rin po natin na nilalagay po dito, no? At kung nakaugalian po natin na hindi tayo nag-check ng mga presyo, hindi pala natin alam na tumaas na pala yung puhunan. Hindi pa natin napapalitan yung presyo, no? Yung naiabot na natin sa customer is yung mas mababa pa sa pinakapuhunan. No, diyan tayo malulugi mga kasari, kaya kaugalian po nating mag-double check ng mga presyo sa bawat deliveries na tinatanggap natin. Ayan, yung pangalawa po na dapat nating isalang-alang or dapat gawin na kapag tayo tumatanggap ng mga deliveries is yung quantity. Yan, mahalaga po na chine-check natin yung quantity sa resibo at sa actual na items, no? Kailangan walang labis, walang kulang. Saktong-sakto, tugmang-tugma. Yung pangatlo is yung quality. Syempre, kailangan natin i-check kung ito ba expired, butas, sira, para mapalitan agad at hindi na maiabot sa customer. Kasi, pinangangalagaan din po natin yung tiwala ng customer sa ating sari-sari store. So, yung mga kasari, tatlong bagay lang po yung tatlong paalala po na kailangan natin gawin na isaalang-alang na kapag tayo po'y tumatanggap na mga deliveries is napaka-importante po at para na rin po yun sa pangangalaga at pagtitiwala ng ating customer. Okay? So, yeah. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless. See you on my next video. Bye-bye.